Ang Department of Public Works and Highways DPWH, kasama ang consultant nito na CTI Engineering International Company Limited, ay nag-organisa noong Martes, October 8, 2024, ng isang stakeholders engagement forum na tumutuon sa patuloy na pag-aaral ng pagiging posible ng Laguna Lakeshore Road Network, LLRN, Project Phase 2. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Susulong ng Department of Public Works and Highways DPWH, ang pagkumpleto ng feasibility study para sa 71.45 kilometrong Laguna Lakeshore Road Network, LLRN, Phase 2. Sa ulat kay DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, sinabi ni Senior Undersecretary Emil Quesada na ang proyekto ay naglalayong mapabuti ang infrastruktura ng transportasyon sa pagitan ng bayan ng Binangonan, Rizal at Calamba City sa Laguna. Kapag nakumpleto, mababawasan nito ang pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ang LLRN Phase 2 ay idinisenyo upang isama ang siyam na interchange sa mga pangunahing lokasyon tulad ng Binangonan, Morong, Tanay, Pililya, at Santa Cruz, na nagpapahusay ng koneksyon sa pagitan ng mga lalawigan ng Rizal at Laguna. Ang expressway ay magbibigay ng alternatibong ruta para sa mga motorista sa Hilaga at Timog habang pinapalakas ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapabuti ng logistic at pag-akses sa mga sentro ng turista at negosyo sa rehiyon. Ang kasalukuyang yugto ay itinatayo sa paunang 37.5 kilometrong LLRN Phase 1, na tumatakbo sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng Laguna de Bay, na nag-uugnay sa Taguig City sa Calamba, Laguna. Ang dalawang yugto ay mahalagang bahagi ng Luzon Economic Corridor, na naglalayong i-streamline ang transportasyon sa pagitan ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas. Ang feasibility study ay pinondohan sa pamamagitan ng Asian Development Bank, ADB, Infrastructure Preparation and Innovation Facility, IPIF. Ang DPWH ay nagsasagawa ng patuloy na mga konsultasyon sa mga lokal na komunidad at mga stakeholder upang matugunan ang mga alalahanang pangkalikasan at panlipunan na may kaugnayan sa proyekto. Ang mga konsultasyon na ito ay mahalaga upang matiyak na ang proyekto ay sumusunod sa mga pamantayan ng regulasyon at mga pangangailangan ng publiko. Sa pakikipagtulungan ng konsultant nito, ang CTI Engineering International Company Limited, ang DPWH ay nag-host ng serye ng mga pampublikong konsultasyon para mang-alap ng feedback na makakatulong sa pagpino ng disenyo ng expressway. Ang input mula sa mga stakeholder ay gagabay sa pagbuo ng napapanatiling infrastruktura para sa rehiyon. Sa sandaling makumplito, ang Laguna Lakeshore Expressway ay inaasahang magpapahusay sa kadaliang kumilos, umimok ng mga aktibidad na pang-ekonomiya, at mag-ambag sa pag-unlad ng rehiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahusay at ligtas na opsyon sa paglalakbay para sa mga motorista sa pagitan ng Hilagang at Timog Luzon. Samantala, binuksan ng DPWH ang 561-meter flyover and expanded road network in Bulacan upang mabawasan ang pagsikip ng trapiko at ma-improve ang connectivity. Sinasinayaan ng Department of Public Works and Highways DPWH, ang 561-meter 4-lane flyover sa lalawigan ng Bulacan noong October 10, 2024, bilang bahagi ng Arterial Road Bypass Project, ARBP, na naglalayong mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at pagpapahusay ng kaligtasan sa kalsada. Ang natapos na istruktura na tinawag na Flyover No. 1, na lumalampas sa isang intersection sa bayan ng Giginto, malapit sa North Luzon Expressway, NLEX, Balagtas Exit,
ay bahagi ng bagong pinalawak na 12.5 kilometrong road section sa ilalim ng Contract Packages 1 and 2 ng Arterial Road Bypass Project, ARBP, Phase 3. Binigyang diin ni Secretary Bonoan, sa kanyang mensahe, ang kahalagahan ng flyover at ang integrasyon nito sa karagdagang 11.65 kilometro na two-lane na kalsada, 7 maiikling tulay, farm animal crossings, at drainage facilities, na lahat ay nasa ilalim ng CP1 and 2 ng ARBP Phase 3. Ang proyekto ay naglalayo na mapadali ang mas maayos na daloy ng trapiko para sa libu-libong pang-araw-araw na commuter at mga sasakyang pangkargamento, partikular ang mga kumukonekta sa NLEX at sa Philippine-Japan Friendship Highway, na karaniwang kilala bilang Daang Maharlika. Ang partnership na ito ay isang patunay ng patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa pagtataguyod ng pagpapaunlad ng infrastruktura para sa napapanatiling paglago. Kasama sa pagtatayo ng flyover ang pagbuo ng 283.10 meter main bridge at approach span na 138.66 meters at 139.38 meters, naglagay din ng mga karagdagang features sa kaligtasan tulad ng concrete median barrier at solar-powered LED streetlights. Ang bagong itinayong flyover at pinalawak na kalsada ay inaasahang makakatanggap ng humigit kumulang 15,000 sasakyan araw-araw, na nagbibigay sa mga motorista ng mas mahusay na ruta at nagpapababa ng oras ng paglalakbay sa buong Bulacan. Ipinatupad ng DPWH-UPMO Roads Management Cluster 1, Bilateral, sa pangunguna ni Project Director Benjamin A. Bautista kasama si Project Manager Nelson T. Graza, ang konstruksyon ng CP1 and 2 isinagawa ng kontraktor na si CM.